Yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Monday, mga loads, no? So magkakaroon ba tayo ng Pulse Move Monday ngayon, mga lodi, maya-mayang hapon? So titignan natin yan at alamin natin kung ano yung mangyayari ngayong week, mga idol, kung magiging, sabi nila, magiging sobrang volatile daw ngayon dahil marami mangyayari, mga idol, no? So syempre matindi rin mga news natin ngayon sa crypto, sa XRP, no, sa matindi mga idol. Yung mga leaders ngayon medyo nagkakagulo na, nagtatampo na kay Trump. Nako, yung mga bilyonaryo, mga idol na natalo ng matindi. Okay, so bago ang lahat, syempre alam nyo na, palike muna ng ating video, no? At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo sa channel natin, click nyo yung notification bell dyan para lagi kayong updated. Pero pinaka-importante talaga, dapat nila-like nyo yung video natin, mga idol. Libre lang po yung like, mga loads, palambing naman, para malaking tulong na yan sa ating channel. Okay, let's go. So sa chart natin, ganun pa rin, mga loads, pasok pa rin naman siya sa ating triangle, mga idol. So medyo malayo pa, 13 pa lang, no? Ang ating ito, yung ating tawag dito, finish line 20, April 20. In-expect natin na magkakaroon ng malupit na paggalaw yan, no? Sabi nga nung ating idol, hindi, wala namang forever na consolidation, sabi ni idol natin. So naniniwala naman ako doon, no? Talaga medyo may magi-spike yan, mga loads, no? Kung di sa taas, sa baba. So malalaman natin. Okay. So mag-news na tayo. So eto, grabe, marami tayong news ngayon. Okay, so labo-labo to mga idol Labo-labo yung news hindi ko na naayos Yung iba kasi nito, kagabi ko pa nakuha So ito bago tong news na to, mga idol. Sabi dito, so there you have it, sabi ni Daddy, mga idol, no? The meeting went well. So ito yung atayong kay JD Vance. Most points, pero hindi naman went well yun, di ba? Ewan ko, ito yun Most points were agreed to, but the only point that really mattered, nuclear, was not effective immediately. Ayun yun mga idol. The United States Navy, the finest in the world, will begin the process of blockading any and all ships trying to enter or leave the Strait of Hormuz at some point. We will reach an all being allowed to go in, all being allowed to go out. So parang open na ulit siya, parang ganun yung gusto sabihin dito ni Daddy. Basis, but Iran has not allowed that to happen by merely saying there may be a mine out there somewhere that nobody knows about. But then, kasi nga parang ngayon yung sinasabi ng Iran no, bawal kayo pumunta dyan, mayroong mga mines dyan. Parang ganun din sinasabi niya. Somewhere that nobody about but them, sabi. This is world extortion, sabi niya, no? And leaders of countries, especially the United States of America, will never be extorted. Sabi niya, I have also instructed our Navy to seek and interdict every vessel in international waters that has paid a toll to Iran. No one who pays an illegal toll will have safe passage on the high seas. So, kumbaga, kontra din si Trump sa mga nagbabayad ng toll o ng $2 million, mga idol, no? Sa Iran para makatawid. We will also begin destroying the mines the Iranians laid in the straits, no? Any Iranian who fires at us, ito yung pinakamalupit na sinabi niya, mga lodi, no? Kasi nagban tayong Iran di ba? Na kung hindi pwedeng pumasok ang any vessel ng USA sa Strait of Hormuz, sa atakihin, no? Ang pakay ng mga sea ship ng US doon is i-clear yung mga mines, no? Ito yung pinakamalupit na sinabi niya. Any Iranian who fires at us or at peaceful vessels will be blown to hell. Ayun yung sinabi niya, binantaan niya na. Iran knows better than anyone how to end the situation which has already devastated their country. Their navy is gone, their air force is gone, their anti-aircraft and radar are useless. Khamenei and most of their leaders are dead, all because of their nuclear ambition. The blockade will begin shortly
Other countries will be involved with this blockade. Iran will not be allowed to profit of this illegal act of extortion. Ayun nga, kasi naniningil sila, di ba? They want money, and more importantly, they want nuclear. Additional, and at an appropriate moment, we are fully locked and loaded. And our military will finish up the little that is left of Iran. No, kung ano na lang yung natitirang kakaunti, no, ayun daw yung tatapusin na ng US, mga lodi. So bago lang niya to, mga lodi, no, na pinost, mga idol, no. Ano ba to? Oh, like, hindi, kagabi lang pala to, mga lodi, hindi pala bago. Kagabi. Okay? So matindi, mga idol, di ba? So gagalaw na sila diyan ngayong week, mga lodi. Kaya nga sinasabi ko ngayong week natin is magiging medyo malupit mga idol So kumapit kayo, huwag kayong magpapalaglag. Ito, we are disappointed with how US behave. Ito yung nangyari sa US tsaka sa Iran meeting, no, nung si JD Vance. Nagmi-meeting daw sila, parang ganito to Nagmi-meeting daw sila, mga idol, maayos daw yung usapan nila. Bigla daw tumawag, no, Netanyahu's call to the Vance during the meeting. Kumbaga, tumawag bigla si Netanyahu sa meeting. Tapos, shifted the focus from US-Iran negotiation to Israel's interest. Biglang nagbago na raw yung focus, mga idol. Di ba? Kumbaga, ang ganda ng usapan ni JD Vance tsaka nung sa Iran na mga leaders. Tapos biglang nakita nila, tumawag si Netanyahu kay JD Vance, and then nag-iba bigla yung usapan. Biglang ang naging priority yung Israel. The US tried to achieve at the negotiating table what it could not achieve through war. We came here with good faith. The press conference by JD Vance there before he left Pakistan was unnecessary. So, hindi na nga daw yun Kumbaga parang palabas, parang ganun. Dapat nga daw wala na yun, di ba? We are committed and prepared to safeguard our nation interest and sovereignty. Pero, ganun nga yung nangyari. So, na-disappoint yung Iran, mga idol. Kasi biglang tumawag si Netanyahu, nakialam mga idol Di ba? Imagine, ang ganda ng usapan nyo, biglang tumawag yung isang kaaway mo. Tapos biglang nasali siya sa usapan. Di ba? So, grabe yan, mga lodi. Tapos ito, Iranian channels report that these are the US condition in the negotiation. So ito hindi ko alam kung rumor to, mga idol. Check nga natin. Pinasa lang sa akin to Ito daw yung mga gusto ng Iran mga lodi. Ito daw yung mga demand. Parang ito yung mga demand nila. Yes daw. Totoo daw So sabi dito, deliver Iran's 400 kilogram of uranium. Iranian channels report that are the ito daw yung US pala. Ito yung condition ng US, mga idol, no? Delivered Iran's 400 kilogram of uranium, completely halt enrichment. Ayan, importante yan. Renounce control of the Strait of Hormuz, no to ceasefire in Lebanon. Ayun yun, mga idol. So ibig sabihin, walang ceasefire sa Lebanon, babakbakan pa rin ng Israel yung Lebanon, 'di ba? So ayun ayun daw yung demand ng US sa Iran, no? So ayaw daw, kumbaga hindi siguro nagkasundo diyan, mga idol, no? Tas ito naman, sabi pa rin, after the peace talk between the United States and Iran failed, Iran state media threatened the world to send the entire Middle East into Stone Age. Grabe yung banta na yun, mga lodi. Babalik tayo sa Stone Age, sa Middle East. Ibabalik nila sa Stone Age. They added, if the US crosses red lines and initiate another wave of attacks, the response will beyond the region. So, kumbaga dadamay na nila lahat ng mga nasa Middle East. At matindi daw yung gagawin nila. Babalik daw sa Stone Age yung pag gumatake sila ngayon. Ganun sila magbanta, mga idol, no? Ito naman, Iran released footage of the IRGC Navy warning to US destroyers to turn away from the Strait of Hormuz yesterday or risk being target. So binantaan nila to. Umalis kayo, tatargetin namin kayo. Parang ganun. As expected, the US carried on. Iran threatened they were about to launch an attack on them. Nothing happened. So pero
tumuloy pa rin yung US, hindi naman sila inatake, no? Kumbaga, wala pala kayo eh. Wise move Iran. You wouldn't want two US destroyers opening up on you. Ayan, kumbaga nasunlo mga idol. Tapos eto, nako, medyo malapit na tayo sa crypto. Last na to. Ayan US President Donald Trump renews threat to strike Iranian infrastructure. I would hate to do it. Kumbaga, kasi mga idol yung mga tatargetin ni Trump na binabanta ni Trump, no, na tatargetin niya sa Iran, ay yun yung mga power plant, mga idol, no? Kumbaga, electricity, kaya niyang targetin yan, mawawalan sila ng kuryente sa buong mundo nila, buong bansa nila. Tubig, yung mga source of nila, living. Mga idol, ayan yung tatargetin ni Trump. So kapag tinarget niya yun, nawalan sila ng tubig, nawalan sila ng kuryente, naku, sobrang hirap nun mga lodi. Sabi nga dito, I would hate to do it, sabi ni Trump. Hindi ko naman gustong gawin yan. But it's their water. Ito tubig but it's their water. Their desalination plants, ayan. Their electric generating plants, ayan, naku, water and electric na, which are very easy to hit. We could have them all down. And I mean down. Like you couldn't have electricity for 10 years. Imagine 10 years wala kayong kuryente. Kayang gawin sa inyo ni Trump pati sa tubig. Mga idol, nako. Pag ginawa ni Trump, nako, syempre, alam naman natin, no, na may mga kalaban si Trump doon, which is yung regime ni Khamenei, yung supreme leader. Pero yung ibang mga Iranians kasi doon, pro-Trump naman yun. Kumbaga sila ngayon ang hingi ng tulong kay Trump para maalis yung regime. Pero kung gagawin ni Trump yan, madadama yung mga supporters niya. Yung mga taong nagtiwala sa kanya, tinuturing siyang hero para iligtas sila, madadamay, mga idol. Which is, pangit naman nun, pagka ganun, di ba? Kala ko ba ililigtas mo yung mga Iranian, ba't peperwisyuhin mo sila? Parang ganun lang yung naiisip ko, mga idol. Ito na ang mangyayari sa atin ngayong week bukod sa gera. Labas to sa gera, mga idol. So yung gera, makaka-apekto yan. At ito pa, ito, Monday, Fed emergency announcement. So meron tayong announcement mamaya, mga lodi. Mamaya madaling araw, hindi ko alam kung anong oras to. Mamaya may kita natin, may follow up tayo dyan dito. Tuesday naman, PPI natin, mga idol. PPI data, naku, volatile nga to. Beige Book Economic Report natin sa Wednesday, initial jobless claim sa Thursday, at Friday natin, Fed Governor Speech. Get ready for the most volatile week of 2026. Ito yung sinabi dito, mga lodi. So ngayong week yan mangyayari. Naku, kumapit kayo. Maraming mahuhulog ngayon, mga idol. Maraming masi-shake out ngayong week, sinasabi ko sa inyo. So kapit lang kayo ngayon, ito na. The market will be talking about this week a lot. No, ito na, Monday. No, Fed to make emergency announcement. When the Fed says emergency announcement, it's no joke. The last time something like this happened, BTC shook by 8%. We don't know what will be said, but we know one thing. The market will be volatile that day. So ngayon yan, Monday, mga lodi, magiging volatile daw tayo ngayon. Naku, buti kailangan ko na ata maglagay ng Ayoko sana lagyan to ng lock profit Nako, delegates to. Kasi masakit yan. Baka tama pa yung liquidation natin. Wala pa tayo makamit. Oh my goodness. So, Tuesday. Nako, matatakot ba tayo doon? Nako, nakakatakot yung Monday natin. Sabi ko nga sa inyo, mukhang hindi false move Monday mangyayari sa atin. Talagang Monday talaga. Tuesday natin, PPI data is coming. Everyone looks at CPI, but the real signal comes from PPI. If factory gates prices are rising, it means inflation isn't over yet. No? If they're falling, the dream of rate cuts comes back to life. Okay? Kung pag bumagsak yan, yung rate cut natin, baka matupad na. Pag tumaas yan, mababawasan yung chance. No? Wednesday, economic report tayo, mga idol. The Fed Intelligence Report from the field. A summary from 12 regions on how's the economy going. If the word recession appears here, the market trembles, mga idol. So kasi
yung report na yan, mga Lodi, yung economic report na yan, napaka-importante niyan. Konektado yan sa recession natin. No? Kapag yung report na yan, nagsumilip, no? Sumilip yung chance na magkaroon ng recession, ayan, the market trembles. If it doesn't, everyone can breathe easy. So, ayan, makakahinga ng maluwag. Thursday naman, unemployment claims, weekly job application numbers. If the figures rises, the economy is slowing down and the Fed's hand is weakening. If it comes in low, it's a message that tightening continues, mga idol, no? So ayan, importante din 'yan yung ating unemployment claims. Friday natin, Fed board member to speak, the week's final surprise, no? Surprise. One of the 7 people who decided on interest rates will step up to the microphone. So magsasalita siya. If they say there's progress on inflation, the doors open to a rally, mga idol, no? If they say more tightening is needed, Friday evening closes in the red, no? Nako. Ayan na, binigyan na tayo ng signal, mga idol, Oh, pwede tayong mag-green, pwede tayong mag-red sa Friday. So, matindi yung week natin ngayon. Parang gusto ko mag-swing trade ngayon, Putik yan, grabe to, mga Lodi, Pero pwede naman sa Bitcoin. Pero ang ano ko kasi dito, talagang sobrang volatile ba ng market ngayong week, aabot siya sa 1.2. No, babalik siya sa 1.2 yung ating XRP, mga Lodi, no? Grabe. Pwede bang umangat muna bago siya bumaba para maglalagay na ako ng lock profit doon? SEC announce unnecessary course correction in crypto asset enforcement this week, launching the Cyber and Emergency Technologies Unit. The unit complements the Crypto Task Force aiming to protect investors against misconducting a blockchain and AI. So meron nga, ito saan na ba yun? Kasi dito, kailangan natin ng protection ngayon, mga Lodi. Kasi tignan nyo to, nahack ang supercomputer ng China at ibinibenta na ang secrets sa crypto. Noong April 9, isang malaking cyber attack ang tumama sa isa sa pinakasensitibong military computer ng China sa Tianjin. Ayon sa CNN, isang hacker group na Flaming China. Naalala niyo yung Tropic Thunder. Merong kalaban doon yung Flaming Dragon We are the Flaming Dragon. Ito. Yung kinausap niya ni Tom Cruise. Nakakatawa yun So ito Flaming China. Oh my goodness. Ayon sa CNN, isang hacker group na Flaming China ang nakakuha ng hanggang 10 petabytes. Grabe, yun, sobrang laki nun Di ba? May gigabytes, ito may petabytes. 10 petabytes ng classified data, kabilang ang design ng missiles, hypersonic weapons, nuclear, submarines, at stealth fighter jets tulad ng J-20. Para sa scale, 1,000x mas malaki ito kaysa sa buong library ng Congress. Mas nakakagulat, ang mga data na ito ay binibenta na umano gamit ang cryptocurrency sa dark web. So ito yari tayo dyan. No? Habang nagpapakita ng lakas ang China sa global stage tulad ng involvement sa Iran at alternative financial system, may nangyayaring malaking breach sa loob ng kanilang defense infrastructure. At ngayon, ang mismong system na gumagawa ng kanilang advanced weapon ay maaaring compromise na. No? Na public na. Hindi, binibenta pala mga idol, hindi libre Pero ang pambibili mo, crypto. Ano ang bigger picture dito? Ang crypto at alternative financial system na ginagawa para umiwas sa sanction, siya rin ginagamit ngayon para ibenta ang pinaka-sekretong military data ng China. Anong takeaway? Hindi lang ito simpleng hack. Ito ay strategic intelligence breach na pwedeng magbago ng global power balance. Sa mundo ng crypto at anonymous system, kahit ang pinakamalakas na bansa pwedeng mawalan ng kontrol. Ayan kita niyo yan mga idol. At ito makulit dyan, kung isipin nyo, China rin yung nang-hack sa sarili nila. Kasi Flaming China
'Di ba? O pwede rin ng mga pinangalan lang 'yun, pero sa tingin ko mga Chinese din. Yung nanghak sa sarili nilang bansa. At ngayon ay binibenta na nila sa dark web, no? Na crypto ang tawag dito, pambili o pambayad, mga idol, no? So ayan, dami nating news eh. O ito isa pa to sa malupit na news natin ngayon. Si Justin Sun, kilala nyo na yan, ang founder ng Tron. Justin Sun accuses Trump-backed WL5 of embedding a hidden token freeze function that can restrict or confiscate investors' funds, calling himself the largest victim after his wallet was frozen in September 2025. WL5 denied the claims and responded, "See you in court, pal." Kumbaga, grabe, no? Alam nyo, isa sa mga pinaka whale, kumbaga, big whale, mga idol sa WL5, no? Investor si Justin Sun dyan ng halos 700 ba o 70 million dollars, I don't know. Basta ito dito na natin basahin. Sa kanya na mismo. Ayan, sabi dito ni Justin Sun, mahaba-haba pala to, dalawa kasing beses siya nag-post eh. So dito na lang sa pangalawa niya kasi baka nagbago isip niya eh. "I have always been a staunch supporter of President Trump and his crypto-friendly policies," no? Alam natin 'yan kasi yung mga nagpunta dun sa Mar-a-Lago, yung dinner na kung sino yung may pinakamaraming hawak o holders o mga whales ng Trump coin ay makaka-dinner ni Trump. Isa si Justin Sun dun, mga lodi. Kumbaga yung mga coins ni Trump sinusuportahan ni Justin Sun eh. Pati itong WL5. As an early backer of WL5 o yung World Liberty Financial, I invested significant capital in the projects in Fancy because I believe in the vision it presented to the public. A DeFi platform that promotes financial freedom, eliminates middleman, and brings the benefits of decentralized finance to everyday people. However, what was never disclosed to me or any investors is this: World Liberty secretly embedded a backdoor blacklist function in the smart contract deploying the WL5 token. This feature grants the company unilateral power to freeze. Kumbaga napiprease nila yung asset mo, which is dapat hindi yun mangyayari sa crypto. Restrict, no? Or even effectively confiscate the property rights of any token holder without notice, without reason, and without any avenue for recourse. This is the antithesis of decentralization. It is a trap, no? Masquerading as a door. I hereby condemn the ongoing token scandals manufactured by LAD actors within the World Liberty Financial. I am the first and largest victim in the early 2025. They legally blacklisted my WL5 token wallet, a move that violated basic investors' right and the fair principles of blockchain. Every action taken by the WL5 team, from extracting fees from users, secretly implanting backdoors to control user asset, freezing investors' funds with disclosure or due process, threatening the crypto community as a personal treating the crypto community as a personal ATM is unjust and has never been authorized through through any pair. Transparent, good faith community governance process. So ayan, the governance both cited to justify the above actions were not conducted through fair or transparent procedures. Key information was withheld from voters, meaningful participation was restricted, and outcomes were predetermined. These votes do not represent the will of the community, they represent the will of those who designed them. These actions have nothing to do with me. They have nothing to do with the investors who believe in the project's promises. We oppose every one of the above actions in the strongest possible terms. The World Liberty Finance team actions are eroding the community's trust in the project. Unlock the tokens, upload the transparency to the community. Let us build
with integrity, with not with malfeasance. Ano ba naman yun? Ano ba yung malfeasance? No? Ayan, tapos meron pa siya kasi dito eh. Ito, does anyone believe Justin Sun? O, kumbaga nag-post siya, di ba? O ngayon sinagot siya dito ng WL5 page. Does anyone still believe Justin Sun? Justin's favorite move is playing the victim while making baseless allegation to cover up his own misconduct. Same playbook, different target. WL5 isn't the first. We have the contracts, we have the evidence, we have the truth. See you in court, pal. So, ayan na mga lodi. Ayun pala yun, no? So, eto na. Ako, ibig sabihin, Justin Sun versus team ni Trump. Okay? Sa WL5. Etong WL5 kasi mga lodi, actually, ang nag-aano niyan is hindi naman si Donald Trump, no? Yung kanyang mga anak. Si Eric Trump, tsaka si Donald Trump Jr. Si Junjun. Okay? Si Unyoy. Whoever is hiding behind this official account, kasi sinagot din yung Justin Sanyam, step forward and identify yourself. Every action taken by WL5 team to secretly implant backdoor controls over user assets, to freeze investor funds without disclosure or due process, and to treat the crypto community as a personal ATM, someone must be held personally accountable for these actions. As largest investors in the project, I demand that those responsible from come forward by name instead of hiding in the shadow. So sa tingin ko sa bakbakan na to, medyo natatalo si Justin Sun. Napipikon siya mga idol. No, so saan kaya to? Kasi alam niya, dati isang reason kung bakit hindi ako nag-invest sa Tron, mga lodi, kasi isipin niyo 2021, so may chance pa sana ako mag-invest sa Tron eh. Asan ba yung Tron? Ayan. Check natin Kaya hindi ako nag-invest sa Tron, mga lodi. Asan 2021 natin? Ayan Imagine mga idol Panalo na sana ako Piso pa lang dati Ayun Tron 2021. Ngayon sipin nyo mga lodi, 18 pesos na 20x na. Ito sa mga reason dati kung ba't di ako nag-invest sa Tron, dahil kay George. Kaya si George, Cryptosaurus, si George, kasi nga galit siya dito. Ang pinapanood ko lang nun dati si George, ngayon nga hindi ko na siya napapanood Pero dati, siya lang lagi pinapanood ko at lagi niyang inaaway ito si Justin Sun, no? At yung sinasabi dito ng WL5 na Justin Sun favorite move is playing the victim while making baseless allegation to cover up his own misconduct. Na kumbaga, pinagbibintangan nila lagi si Justin Sun na maganto, ganyan, no? Sablay, lahat ng, sabi si George nga yung sabi, lahat ng mga sinasali ni Justin Tron talaga nawawala, si Sira nawawala, ganon. So, inisip ko noon na sige na, hindi na ako mag-i-invest dyan. Galit si George Pero ngayon, sayang, no? Nagsisi ako, sana pala nag-invest ako sa Tron. Kasalanan ni George to mga idol siya lang kasi pinapanood ko dati nun Pero syempre yung mga una, ayun pa rin mga bago pa lang ako nun mga lord. So pinokus ko na lang yung sarili ko sa iba, and then nakikita ko na yung Tron uy grabe mga tron tanga sinungaling si George. Sayang ayan. So ayun yung mga part na syempre hindi pa tayo nagre-research, wala pa tayong alam, no? So ngayon mataas na yan. Pero mayaman na to si Justin Sun mga lodi. Tignan natin yung battle niya, no? Justin Sun versus the Trump brothers, mga idol, kung sino magwawagi sa kanila, mga lodi. Pero sa tingin ko lugi siya diyan kasi nasa kanila yung yung asset niya millions din yun mga lodi, no? So dito na tayo. The global banking elite just secretly surrendered to crypto. The BBVA as the first domino to fall. 800 billion banking giant BBVA is quietly embedding Ripple custody straight into its core banking system across all of Spain. Okay? This is not a small pivot. Pilot pala to. Labo na naman ako talaga. This is not a small pilot. This is one of Europe's largest bank hardwiring institutional crypto custody, Bitcoin, Ethereum, tokenized assets, all directly into the heart of their operation, mga idol. No? So, yung BBVA. Okay?
So, goods yan. Ito naman, bukod dyan, Japanese naman, mga Lodi. No? Japanese banks confirm XRP settle 60% cheaper than SWIFT. Imagine na, ba't di mo gagamitin yun? Yung dating ginagamit mo, mahal. Tapos nakatuklas ka ngayon ng makakatipid ka ng 60% cheaper. Tapos sobrang bilis pa. 'Di ba? So sobrang scalable pa mga idol, ba't di mo gagamitin? So ayun na nga, no? Major Japanese financial institution validate XRP cross-border payment completely in under 4 seconds at 60% lower cost than traditional SWIFT transfer. Game-changing efficiency for international banking is on the way, mother father, sabi rito. So, alam na natin yan, mga Lodi. Sabi nga ni Daddy, di ba? Reset na. The timeline for crypto adoption was accelerated as a result of regulatory clarity and AI. There will be wealth creation for everyone involved. So, marami nagsasabi talaga nito, mga Lods, no, na iba ngayon. The horizon for crypto adoption has shortened. Listen closely. So, kumbaga for me, parang sinasabi dito mga Lodi, yung adoption, mga idol, ngayon after ng gulo na to. Kasi para sa akin, nandito pa tayo sa magulo mga Lodi. Mag-uumpisa yung ating yung paglinis o yung pag-clear ng daan, mag-uumpisa yan sa Clarity Act natin. After ng Clarity Act, sunod-sunod na yan mga Lodi. No, ayun yung aking diyan. Pero sa ngayon magulo pa. Ang dapat gawin ngayon is samantalahin, no? Samantalahin natin magbodega, samantalahin natin pumosisyon, no, something like that kung ano man gusto nyo, mga idol. Pero bodega talaga ang pinaka-importante, okay? No, kasi once na maayos na yan, magkaroon na ng malinis na daan, tuloy-tuloy na tayo pataas, mga Lodi. I-wish mo na sana nung magulo pa, sana nag-ano ko dun nung April o nung first quarter ng 2026 sana doon na ako tumodo, ganito ganyan, no, di ba? So ayun yun. This is insane. You can now use XRP in everyday payment, sabi rito, with the Ubit card. So andyan dami na nag-a-adapt ng XRP, mga Lodi, sa mga card, no? Mastercard, Visa, ito Ubit, ano pa? Ano ba yung isa? Nakalimutan ko. Basta marami na, mga Lods, no? So, goods yan, adoption yan. Isa yun sa mga sinasabi dito na adoption, di ba? And then, isa pa to, speaking of adoption, Coca-Cola and American Airlines are exploring on-chain payment via Ripple infrastructure. This is a game changer. So, marami ng ngayon, mga Lods, no? Adoption na nangyayari sa Ripple, sa XRP, no? Kumbaga parang napaka-obvious na, no? Napakadami na nag-a-adapt sa kanila. So, ang dami na rin gumagamit ng XRP Ledger. Yung news natin kagabi, di ba? Sabi natin, umangat ng 10% yung mga developers o yung mga gumagamit ng XRP Ledger. So, which is good yun in the future ng XRP. Dahil nasa gitna niya mismo yung coins ng XRP, token ng XRP, ginagamit yan doon. Magkakaroon ng demand sa XRP once na maraming gumagamit, no? Ng Ripple o ng XRP Ledger pala. So, napaka-solid nun, mga Lord. So, ayun yung news natin ngayong umaga. Grabe. Grabe. So, mamayang gabi, ayan, mag-news ulit tayo syempre. Kagabi lang talaga dahil medyo busy tayo. So, ngayon, so wala naman tayong moves ngayon. So, dito lang tayo. Makakapag-update tayo mamayang gabi. Okay? Alright. So, kita-kits tayo mamayang gabi, mga idol. Sana enjoy nyo yung video natin. Pag na-enjoy nyo, umabot kayo rito, like and subscribe na po, mga idol. Palambing naman po. Okay? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? I am done finishing my coffee. Joke lang, it's just Milo. Also, if you want to subscribe to me, it's in the description. Also, subscribe to my dad. And you can buy House of Leather. You can get any colors you want, like black, brown, and red. I'm picking red though, but what am I gonna say? Oh, sabi mo, you need it for. Nag-upload ka ng mga video mo. Oh yeah, I forgot to tell you, but I have upload some videos. So, subscribe. Go to Clovis Gaming. See, I upload 2 videos. Yeah. Ikaw, siya po gumagawa niyan, mga idol, no? Siya nag-animate niyan. Comment nyo anong thoughts nyo dyan sa mga ginagawa niya.
Oh, ayan. So, yun na. Babay na. Also, you forgot the house of leather. Ayun na, House of Leather. Oh. Okay, you need it for wearing and of course to beat your children.